sa makapangyarihan ng salita ng Diyos. Nagsisilbi po ito na parang yakap o hinahagkan po tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng kanyang salita, na kung saan tinatanggal niya po anumang fears, anumang doubt, anumang pag-aalinlangan, anumang kahit pride pa yan, tatanggalin niya ng Panginoon sa atin. Amen po ba? Anumang shame yan, anumang guilt meron ka, patatawarin po yan ng Panginoon dahil ganun po tayo kamahal ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya early morning recalibrates us with His loving kindness. Napakabuti, napakayaman po ng pagmamahal po ng ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Upang kahit yung mga ganong bagay ay kaya po niyang solusyonan. Amen po. So number 5 po, early morning prayer is a sacrifice. So some of the hardest thing we ever heard from God came first thing in the morning. So some of the hardest thing we ever heard from God came first thing in the morning. So sacrifice, yung paggising mo ng umaga para buuin mo yung panibagong pananalangin mo sa Panginoon. Hindi po ba sacrifice? Kapag may hinihingi sa'yo ang Panginoon, hindi naman po gano'n kadali natin ibinibigay. Aminin po natin, hindi po ba? Kailangan pa tayo ipanalangin, kailangan pa tayo i-encourage ng gano'n na lang, kailangan pa po tayo i-inspire para ibigay natin yun sa Panginoon. Aminin po natin yun. Hindi naman agad-agad binigay natin. Amen po ba? Sabi ng subukan, pero parang nakakahiyang subukan po ang kalakihan, kalakilaan, kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Pero ipinapadaan po tayo doon ng ating Panginoon para mas lalo po tayo mamod at ma-shame. Amen po ba? Dahil sa mga sacrifice po na yun, may kapalit po yung pagkapala sa harapan po. Kagaya po ni Abraham, di po ba, nung tinawag siya early in the morning, napakaaga po siyang tinawag na Panginoon para isacrifice niya po yung kanya pong kaisa-isang anak. Pinagkaloob po sa kanya ng Panginoon, nabasa po natin ito in the book of Genesis 22. Amen po ba? Nabasa po natin ito, pero nakita po natin kung paano po sumunod si Abraham. Kung kaya naman tinawag siyang father of all nation and father of obedience, faithful, di po ba? Ganun po katapat sa pagsunod ang ating si Abraham sa ating pong Panginoon, na hindi niya man lang nasabi na binigyan mo nga ako ng anak tapos tutulog ko. Pero pinadaan po siya sa pagsubok ng sacrifice, na isakripisyo na po yung kaisa-isa niya pong anak. And the rest is history. Doon po nagsimula na ang buhay po ni Abraham ay makita po natin kung gaano po ka-faithful at kung gaano po niya gusto sumunod sa ating Panginoon. In the quiet, when our hearts, our most tender